yan? Miss Ali, hello po. If I had the body, why not, di ba? Ano, Justin, handang-handa ka na ba sa ating Pexmanan Walang Plastikan? Handang-handa na po, Miss Ali. Okay, umpisahan ko na. Yung bang, ano ba ang politically correct na tawag sa inyo? Kasi nung sa Survivor, Philippines Season 2, parang trans woman yung gusto ko itawag sa inyo. Mas marami yung nakaka-relate transsexual. Pero kasi nagkaroon dito ng parang samahan ng mga transgender, transsexual sa Pilipinas na tinatawag na STRAP. Aha. Na sila yung kumbaga, nagbigay ng pangalan sa mga transgender sa Pilipinas na trans woman or trans Filipina. Na mas maganda daw pakinggan kesa sa gay, transgender, parang medyo iniba nila ng konti. Diba? Okay, nung sumali ka sa Survivor Philippines, saka lang ba nabuko na transsexual ka? Actually, yes, Miss Ali. Kasi nung bago magsimula ang Survivor, hindi kami pwedeng mag-usap. Kahit magkatabi kayo, hindi kayo pwedeng mag-usap. So pagdating sa isla, pagdating dun sa airport pala, dun lang kami nagkatsikahan. Tapos medyo hindi pa talaga kasi may mga bantay kami. So sa isa lang talaga kami nakapagkwentuhan. Tapos, ewan ko, hindi nila talaga alam, hindi nila halata. Until you came out with the statement Until sinabi ko talaga na hindi ako totoong babae. Oh, pero bago ka makita sa TV noon, kasi tignan nyo naman, no? Tignan nyo naman si Justin, di ba? Nalalaman ba ng tao before na transsexual ka? Before sumikat ka? Yung madalas hindi kasi maliit ako. Tapos Petite, no? medyo petite, Oo. ganyan. Tapos ewan ko, salamat. Oo. Pero sa buong mundo, ang pinakamagaling kumbaga makaalam kung hindi ka totoong babae. Oo. Pilipino kasi dito makikita yung isa sa mga pinakamagagandang trans woman, transsexual sa buong mundo. Totoo yan. Ang dami ko nang nakita mga transsexuals na Filipina na talagang ang gaganda. Anyway, kaya ka ba sumali sa Survivor Philippines? Ang objective mo, I heard, was para respetuhin ka, to come out as a transsexual tapos makuha mo yung respeto. Actually, yes. Kasi para sa akin kasi parang gusto kong patunayan na hindi lang pang babae o panlalaki yung mga ganitong kompetisyon. Gusto ko medyo i-uplift ng konti, na patunayan na hindi lang kami palamuti, hindi lang kami mga taong nakikita nyo sa kalye. Kumbaga, meron kami mga bagay na magagawa na mas higit pa sa inaakala nila. Ganun. Na-attain mo ba itong respeto na to? Itong objective mo to gain respect, you think? In fairness, yes. Yan. Salamat sa Survivor kasi kung di dahil sa Survivor, hindi ako magkakaroon ng platform para ipakita ko kung ano yung meron kami pangkalahatan na generally, mga transgender. Ano ang pinakamahirap mong pinagdaanan bilang transgender? Pinakamahirap kasi yung unang-una, yung pagtanggap ng pamilya. Pero sa case ko naman, hindi naman ako nahirapan. Ako lang, feeling ko lang na paano ko ipagtatapat sa mama ko, sa father ko na hindi ako lalaki. Ganon. Kasi 4 kaming lalaki. So, parang, nung nangyari yon, ano ba yung tugtog? Kaya mo Nung yan? nangyari yun kasi, gabi, parang 7:00 yun ng gabi. Sabi ko, Mami, sasabihin ako sa'yo. Nasabi ko 10 o'clock na, Ma, hindi ako totoong lalaki. Sabi niya, yun lang ba? Diyos mio, ang tagal-tagal mong nag-intay. Alam ko na yun, sabi niya. And you were how old? I was 16 years old. You were 16. Well, you know, Justin, it's one thing na alam mong gay ka, but it's another thing, major, ika nga. You know, to come to the decision na magpapa-opera ka, na magpapa-sex change ka. That's an altogether different matter. Mamaya pag-uusapan natin yan. Pero for now, si Papa Jack may kasama. Alright. Mama, kabili ko ngayon si Love, yung ating number 4 kanina. At siya po'y dati ng married na. At ngayon meron siyang ka-live-in na isang Filipino. Isa lang yung magiging tanong ko kay Love, tapos mas marami yung kay Pat. Tanong ko, kaya bang mahal ng isang tunay na babae?
naman tunay na babae para maipahayag mo na mong nararamdaman to the guy. Especially pag mahal na mahal mo. Kasi it's not on the gender eh. Wala talaga yun sa ano eh. Nasa kung paano kayo nagkakaintindihan, how do you deal with problems or anything that comes to your relationship. So I think it's really like that. It's not on the gender. Totoo ba na pag ikaw ay, parang kagaya mo, love, mas mahaba daw ng sobra-sobra yung pasensya nyo at pag-iintindi, understanding? Sa akin, hindi. I don't wanna be plastic. Hindi. Iba. Kasi ako parang ganun pa din. Walang pinagkaiba siguro. Kasi pag sinabi mong mahaba yung pasensya ko, I cannot say mahaba talaga ang pasensya ko. Okay. Nai-insecure ka ba sa mga tunay na babae? Honestly, kahit hindi sila ganun ka, kahit Kaganda. Sige, let's put it that way. They're not that pretty. Minsan, nai-insecure din ako. Si Pat, ito mga kaibigan, kasama natin si Pat, at magka-live-in kayo. Alright? Yeah. 3 taon na. 3 years na. Pat, anong meron si Love na nagdesisyon kang mas piliin ang kagaya niya kaysa sa isang tunay na babae? May ex ako dati Aha. na babae. So parang pakehas lang naman, wala namang pinagkaiba. Mamaya, taong bayan, no? Alamin natin kung meron bang hindi maganda. Kasi syempre sa kanilang dalawa, okay lang yan eh. Sila nagmamahalan eh. Pero the people around them, yung mga tao nakapaligid sa kanya, sometimes yun yung mahirap i-deal. Alamin natin mga kaibigan mamaya, makakasama natin sila. Ngayon, kabiling mo natin yung kambal. MMJ, nasaan kayong dalawan? Justin, bakit kailangan baguhin mo ang sarili mo ng ganyan? Sa palagay mo ba, walang magmamahal sa'yo? Eh, ang gwapo mo pa naman. Salamat sa compliment. hindi ko po binago yung sarili ko para makahanap ng taong magmamahal sa akin. Binago ko yung sarili ko kasi dito alam ko na magiging kumpleto yung pagkatao ko. Kahit walang lalaking magmamahal sa akin, kahit papaano, magiging maligaya ako na na-achieve ko kung ano yung gusto kong maging. Naging lalaki ka, walang magmamahal sa'yo? Sa magmamahal sa'yo, lahat naman tayo may nakalaang tao para sa atin. Naniniwala ako dyan. Kahit ano pa ang gender mo. Nagkataon lang talaga na ito yung puso ko. Pusong babae ako. Mas mahirap naman pilitin kong maging lalaki na hindi naman yun ako. Parang, di ba, paplastikin mo lang yung sarili mo. Tapos, darating ka sa punto sa panahon na maaalala mo o masasabi mo sa sarili mo, sana tinupad ko na lang kung ano yung gusto kong naging masaya pa ako. Si Justin po, alam niyo ba, inalok ng kasal ng isang foreigner. Pakita mo ang engagement ring. Tama natin yung kanyang fiancé mamaya. Yung nag-alok ng kasal na foreigner. Matutuloy ba ang pagpapakasal ni Justin? Malalaman natin sa pagbabalik ng Starbucks. Ito, kasali ka!